Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyan fake news ang presidente mismo pa. Naku, presidente si Auntie Claire mismo. naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Auntie Claire? Nung una, atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zalico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. No? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita. No? So ang buong akala ko, atat na atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi, siguro para pabaliktarin o di naman kaya para gurgurin. Pero ngayon, meron kasing mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin. No? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari. No? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories. No? Na alam natin, nasa Taiwan yan. No? Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera. No? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babaya, si Marcos Jr. nagpapakalat ng fake news na naman. Nako, sino ba talaga ang fake news talaga sa Pilipinas? Si Auntie Claire ba o si Marcos Jr.? Aray ko. Yun, sa video na to mga babayan, isang like, isang share naman dyan. Napanood nyo yung preview pa lang kay Boss Banat Bay. At napanood nyo si Atty. Harry Roque, no? Si Marcos Jr. daw ay nagpapakalat ng fake news mga kababayan. Nako, dapat ay sila ang hulihin, no? Pati itong si Auntie Claire. Ngayon, pagka merong kayong mga napapanood na sinasabi nyong fake news, kinakasuhan nyo, pinapa-NBI nyo, ba't yung sarili nyo, hindi nyo ipa-NBI? Naku naman, Diyos ko. Ngayon, sa video nito mga babayan, no, nagbabiral ngayon, dahil itong si Marcos Jr. ay reporter na, kaso hindi man sila nag-re-research, or dapat bago kayo nagbabalita mga boss, no, sisiguraduhin nyo na kayo ba talaga nagpahuli. Mga kababayan, di ba lumalabas ngayon, na ang nagpahuli daw ay sila Marcos Jr. kaya Saldico. Nako, kaya naman pala nahuli yan dahil tatawid ng ibang bansa, yung kanya mga papeles ay hindi na valid. Kaya po siya ay kinulong sa ibang bansa. Ngayon, nabalitaan nila Marcos Jr., nila Auntie Claire na nahuli na. Ngayon, inaangkin na nila yung pagkakahuli kay Saldico. Aray ko, men! Grabe naman, mga mga baga sa land grabber. Parang same ng land grabber yun Baga hindi naman sa inyo inaangkin nyo. Yun ang doon. Ngayon mga babayan, wala, nag-viral na yan. Ngayon, ang sabi ni Marcos Jr., magpapadala daw siya doon ng mga mag-aalaga kay Saldico para mapauwi dito. Merong bali-balita, nayayariin din naman din daw itong si Saldico pagka siya ay umuwi ng Pilipinas. Kaya sabi nga ni Atty. Harry Roque, dapat mag-asylum na lang siya para hindi siya mapahamak. May sinasabi nga na dapat doon na lang kasi delikado yan. Mas maganda si Saldico papauwiin na lang pag si BP Sara na ang presidente. Kasi pag ngayon umuwi si Saldico na hindi pa presidente si BP Sara, yayariin yan kasi nasa kamay ni Saldico mga babayan yung magpapakulong kay Marcos Jr. Kaso mga babayan, may bago na naman ngayon si Martin Romualdez. Nagsalita na, nilaglag na yung pinsan niya. Nako, susunod na vlog natin yon. Ngayon naglalaglagan na kasi sila mga babayan kasi sobrang kabado na sila, my goodness. Tapos nagpapakalat na naman sila ng mga fake news. Yung mga nagsosurvey, tumataas daw ang ratings ni Marcos Jr. mga babayan. Naniniwala ba kayo sa mga survey? Hindi na kami naniniwala sa mga survey nyo kung akta-akta, ano pa yung mga pangalan ng mga survey nyo kasi pineke nyo na kami, iniscam nyo na kami sa mga survey nyo. Ngayon hindi na kami maniniwala kahit ano pang mga sikat na mga live stream media pa yan na magsusurvey, hindi na kami maniniwala sa inyo. Ay nako, ano ba naman, lahat na lang ng mga bagay pinagbabayaran nyo para
mailigaw nyo ang mga Pilipino. Kaso ngayon ay matatalino na ang mga Pilipino. Hindi na naniniwala basta-basta sa inyo. Lalo sa inyo, mga fake news kayo, walang hiya kayo. Eto pa mga kababayan, grabe. Kung napanood nyo yung preview, tapusin nyo to hanggang sa dulo. Kung totoo man itong sinasabi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, itong si Marcos Jr. daw ay magpapahiram o magdo-donate ba yan ng ilang ektaryang lupain ng Pilipinas ipapagamit sa Amerikano. At ito daw ay gagawing parang factory. Ano yung factory ng mga missiles o factory ng mga piyesa ng mga bomba? My goodness. So panoorin nyo itong full video na ito mga babayan. Kung ito man ay totoo, naku, wag naman sana. Alam nyo naman, nagkakagera na ngayon saan man parte ng mundo. Siyempre, kinakapos na ng mga missile yan. Baka itong Amerikano, itong sa Amerika, sa US, ay gagamitan ng Pilipinas para magkaroon ng factory ng mga piyesa ng mga missiles. Siyempre, pag nabalitaan niya ng mga ibang bansa na ginagamit ang mga Pilipino para magkaroon ng parang base militar ng Amerika para maggagawa ng mga bomba o whatever man yan, ay titirahin tayo niyan. Nako may mga balita nga ako ngayon mga babayan, yung mga pulis na mga nag-awol or nawala na sa serbisyo ay pinababalik sa PNP o sa mga militar. Ay nabalitaan ko lang ho yan, Diyos ko. Ibig sabihin yan, bakit nyo pababalikin? Kulang yung mga sundalo o naghahanda kayo sa gera? My goodness, wag naman sana. Ay nako, Diyos ko. So mga babayan, panoorin na lang natin itong full video dito kaya Boss Banat Bay para mas maliwanagan natin ang issue at legit na pagbabalita from SMNI. Boss Banat Bay pa, Diyos ko. So mga babayan, kayo na mag-analyze sa video na to. Kung sasabihin nyo ba, mag-comment kayo dyan down below. Kung ito bang si Marcos Jr. ay talaga nagpapakalat ng fake news o nagpapakalat talaga? O tara, panoorin nyo to. Don't forget to like mga kumaren, mga kababayan, ha? Okay, panoorin nyo na. Kasi napakaganito. Let's go! Yan po ang mariing pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa inilabas niyang video message tungkol sa pagpapauwi sa dating kongresista. Para sa iba pang detalye live, mula sa Malacanang may expert report si Maricel Halili Mase. Nasaan na daw ba itong siko base dito sa impormasyon mula sa Pangulo? Ruth, base nga doon sa inilabas na video message ni Pangulong Bongbong Marcos na nanatiling hawak ng mga otoridad sa Czech Republic ang pugante at dating Ako Bicol Party List representative na si Zaldico. Pero gaya nga ng sinabi mo, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuuwi dito sa Pilipinas etong si Zaldico at sisiguraduhin daw nilang papapanagutin ito sa mga ginawa niya sa mga Pilipino. Base dito sa video message na inilabas kanina lamang umaga ni PBBM, sinabi niya na inutusan na niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa Czech Republic nang sa gayon ay matutukan ng husto ang kasong ito ni Zaldico. Magpapadala rin umano sila ng high-level coordination team na magbabantay sa kasong ito ni Zaldico. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ruth, dito nga lang mga nakaraang araw naglabas din na pahayag itong si dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque, na fake news daw itong kinakalat ni Pangulong Bongbong Marcos. Hininga natin ng reaksyon ang Malacanang tungkol dito sa panibagong pahayag ni Roque, pero sa ngayon ay wala pa silang ibinibigay na pahayag ukol dito. Ang malinaw ay yung sinabi ni PBBM na hawak pa rin ng mga otoridad sa Prague etong si Zaldico. Ruth? Masaunahin ko lang muna yung sinasabi mo na hiningan nyo ng pahayag tungkol doon sa sinasabi ni dating Secretary Roque na fake news, pero may sinabi ba ang Malacanang, bakit ni picture man lang o anumang parang senyales or pagpapakita na nandun nga talaga si Ko, bakit wala? Yun na nga di ba? Yan nga yung, ako, honestly, nung una ko napakinggan yung sinabi ni Roque na fake news, wala siyang binigay na na evidence to back up his claim na fake news. Pero iba yung interview niya kasi sa SMNI. Doon binigay niya na yung ebidensya. Mamaya papakinggan natin yan. Pero dito,
May nag-aakusang hindi totoo. May nag-aakusang fake news. Ang dali na masuplakin yan. Maglabas lang ng picture. Diba? Kasi, don't tell me, hindi pwede. Kung talagang totoong nahuli, kung talagang totoong remember, yan, Pilipino yan. So, kahit papaano may karapatan ho tayong malaman. 'Di ba? Lalong-lalo na ho ay may mga kasong nakasampa sa kanya. So, maaring gawin ng ating gobyerno na humingi ng sapat na ebidensya na hawak nga ng otoridad ng Czech Republic. Pero, bakit wala? Di ba? Ganun lang kasimple. Bakit wala? Ano ang meron at tila ang gulo-gulo ng pahayag ng Malacanang? Bakit hindi nila masabi ng diretso ano ba talaga nangyari? Anong cause ng pagkahuli? Kaninong otoridad? 'Di ba? Alam natin na sa Prague yan. 'Di ba yung palaka? Ay, hindi ba? Iba pala 'yon. 'Di ba nasa Czech Republic yan? Oh. Bakit hindi mabigyan ng official statement from the embassy ng dito sa Pilipinas? Wala. Ba't ganun? Di ba? Daw. Yun nga rin ang ipinupunto natin, Ruth. Nag-message na tayo kanina, nangihingi na tayo dito sa Presidential Communications Office na mga picture sana ni Zaldico para bilang patunay na hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Tinatanong din natin kung bakit ilang araw na yung nakalipas mula ng inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakuha na nga itong si Zaldico dahil doon sa kakulangan ng dokumento, bakit hanggang ngayon wala pa rin silang inilalabas na mga photos. Pero yan ang tanong pa natin kung anong magiging sagot ng Malasio tungkol dyan dahil hanggang ngayon, tikum pa ang kanilang bibig kung nasaan yung mga photos na nire-request natin. Ruth. Isa pa, Mase, itong high-level team na ipapadala daw sa Czech Republic, may iba pa ba yan detalye? Sino-sino kaya ang kasama dyan? At partikular, anong gagawin doon? Wala pang ibinibigay na detalye tungkol dyan, Ruth. Very limited pa yung ibinibigay sa atin ng information maliban doon sa video message na ilibas ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina kasi walang isinagawang press briefing si Undersecretary Claire Castro. So tingnan natin. Bakit walang ginawang press briefing? Malamang, magmumukha na naman siyang tanga. Kasi hindi na niya alam kung paano niya nila papalusutan ito. Feeling ko nasunog ito eh. Nasunog itong impormasyon na ito, dumating sa presidente, yung presidente sabik na sabik i-report para masabing may ginagawa tungkol dito sa issue ng korupsyon. Sabik na sabik siya, bigla niyang inilabas, tapos hindi pala totoo. Kaya tuloy, ngayon, ang dami na nilang palusot kesa sasabihin nila, mga ilang buwan pa yan bago may uwi, gagawin namin ng lahat ng paraan pero it will take time because of diplomacy. Lahat ng palusot gagawin nila. Tingnan ninyo, watch. Kaya nga ngayon, tingnan nyo, hindi nag-press briefing yung pinakatangang opisyal sa Pilipinas. Bakit? Kasi magmumukha na naman siyang tanga. Mahina na nga ako, Kote. Tanga na nga na logic. Magmumukha pa siya lalong tanga dito sa fake news di umano na sinasabi ni Harry Roque. Di ba? Oras na makita natin siya, baka makakuha tayo ng additional details. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Eto pakinggan nyo itong bagong balita nito. Wait lang. Ito. Kasi importante rin ito na maunawaan Ito. Posibleng hindi naman umano nakadetain si Zaldico sa Czech Ayan. Republic. Ayon naman yan sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbi. Ayan, pinapakinggan natin ngayon lahat ng angle. Pinapakinggan natin ngayon this time itong kakampi niya. Ito mismo yung kakampi niya, kagrupo niya, kasamahan niya doon sa Ako Bicol Party List. Ano sinasabi? Nahuli ba siya o hindi? Confirm ba? Ano ba talaga? Explain! I was able to reach out po
sa pinakamalapit, sa pinakapamilya, ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Meaning, siguro, hindi nakadetain. Maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad based on official news report that the Ministry of Justice of Czech Republic, sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis. Ayon kay Garbin, nagpadala na raw ng mga tao ang kanilang partido sa Prague para makipag-usap sa mga otoridad doon. Pero wala namang maibigay na impormasyon ang Czech authority sa kanila sa sitwasyon ni Zaldico. Pero sabi ni PNP Chief General Jose Nartates, may kumpirmasyon na ng pagkakaaresto sa pugante mula sa tinatawag niyang official channels. Samantala, mas kinababahala raw ngayon ni Congressman Garbin ang usapin na umano'y Portuguese passport ni Ko. Hindi raw kasi ito katanggap-tanggap sa mga taga-Bicol. Kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan puro kapanipaniwala. Namamanghari no kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to at talagang bawal na that is a ground for disqualification. Until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. Kasi kung kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis na Galit ka? Galit? Ayun na nga. So, ultimong kanyang kasamahan, meron daw nakausap, nakamag-anak. Actually, pinakinggan ko yung buong interview na yan at yung nakausap daw niya kamag-anak ay sinasabi talagang hindi totoo. Hindi daw totoo na ang sinasabi ay safety daw. Okay naman daw, walang problema kay Zaldico. Yeah, kaya importanteng maunawaan natin ito, mga kababayan Kasi ano ba talaga? Kasi magulo 'di ba? Magulo. Let's really settle the news. Ito pa. Paliwanag naman ng isang legal expert. Bago natin pakinggan ito sinasabi ni Spokes Harry. Paano nga ba mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico? Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosip. Cheryl, may nakausap kang international law expert kanina sa One Balita Pilipinas, sa 1PH. Anong tingin niya sa usaping ito? Jiggy, nakausap natin kanina sa One Balita Pilipinas ang international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento. Una sa lahat, binigyan din niya na kailangang linawin muna kung ano talaga yung dahilan ng pagkakakustodiya ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Kasi sa ngayon, Jiggy, kapansin-pansin na kulang pa sa detalye ang mga impormasyon mula sa pamahalaan at wala ring nailalabas na visual proof na talagang nakadetain siya. Ayon kay Attorney Sarmiento, kung ito ay isang border o immigration issue, nasa saklaw ito ng mga otoridad ng Czech Republic. Ibig sabihin, pwede ma-deport siya pero hindi ito automatic o garantiyado. At mahalaga, hindi rin siya basta-basta maipapauwi sa pamamagitan ng extradition. Kasi wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. So hindi tayo pwede mag-request ng extradition. Or kung magre-request naman tayo ng extradition, it will be denied, but prerogative din ng Czech Republic na mag-deport ng tao. So it can be subject to a diplomatic negotiation between the two states. At Cheryl, kung hindi siguradong may papadeport si Zaldico at hindi rin siya pwedeng extradite, ay anong nakikita ni Attorney Sarmiento na paraan para siya ay mapauwi? Jiggy, ang pinakamalinaw na punto ni Attorney Sarmiento, ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ay diplomatic channels. Ibig sabihin, makikipag-usap ang Pilipinas sa Czech Republic government. Ipaliliwanag na may kaso si Zaldico sa Pilipinas, isa na siyang fugitive at kansilado na yung kanyang pasaporte. At mula rito, maaaring hilingin ng Pilipinas na i-hold muna siya at huwag paalisin habang inaayos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento.
At this point, I think yung diplomatic negotiation lang talaga yung pinaka-fastest and most effective na route or remedy na pwedeng i-take ng Philippine government. At yung red notice, Interpol red notice laban kay Zaldico ay inaantay, malaki bang may Mas lalong gumulo, no? Di ba? Kasi, eto nga yung sinasabi. Tapos sasabihin ng iba, bakit ba kasi hindi kayo makapag-intay? Balik ko sa inyo yung tanong. Bakit kasi hindi makapag-antay yung presidente, announce ng walang details? Alam mo namang atat na atat ang mga Pilipino panagutin yung may sala. Tapos announce, nagbibida-bida na naman. Ang ilag bida-bida nitong Bongbong Marcos na to eh. Bida-bida siya, nakala mo merong gagawin sa pagdating sa korupsyon. Pero ano nangyayari? Wala! Nga tayo mga Pilipino. Hindi makapakita ano ba talaga ang system, ano nangyari? Meron ba talaga o wala? Di ba? O pakinggan na natin ito. Si Spokes, Harry. Mar at MJ at magandang gabi Pilipinas. Opo, after nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, ano po talaga, nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Yon. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Oy! So kauna-una pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Naku po! Hindi siya nakakulong. Kaya Naku! nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Ano daw? Si Zaldico daw mismo ang nagsabi na hindi siya nakakulong. Naku, napaka-importanting impormasyon nito. Pasabog ito Matinding pasabog ito. Spokes Hindi kasi siya naman talaga makakapag-confirm. Wala nang iba. Kung hindi si Zaldico mismo makakapagsabi, ako ba nakulong o hindi? Wala nang iba makakapagsabi niya kung hindi siya. Tama, mali? O na, sinasabi na ni Spokes. Siya mismo ang nagsabi. Si Zaldico ang nagsabing hindi daw siya nahuli o nakakulong. Sino ang paniniwalaan natin? Si Marcos? Na hindi naman siya yung ikinulong? Hindi naman siya yung hinuli? O yung mismong taong pinaparatangan na nahuli o nakulong? Ay, kayo nang balang umusga. Kung sinong sinungaling sa kanila. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko, hindi. Dahil sa sinabi ng doktor ko, nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal. Dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ang kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-pareho nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero So nasunog? sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad na hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking
basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Bruno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan nakadete na si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, Nako. walang arrest. Nako Kung po. bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako pa pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas nang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero nanggaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalap na impormasyon naman ng isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya. No? Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko, it was intentional, kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Naku, presidente si Auntie Claire mismo. naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Auntie Claire? Nung Oo una, nga, atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. No? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita. No? So ang buong akala ko, atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi, siguro para pabaliktarin o di naman kaya para gurgurin. Pero ngayon, meron kasing mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin. No? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari. No? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories, no, na alam natin nasa Taiwan yan. No? Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera. No? So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila yung mga ammunition at yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba. At ngayon, nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas yan. Sa akin, yan po ay napakalaking paglabag sa ating saligang batas. Sa panahon na may gera, hindi po ibig sabihin na palibasa, hindi tinatawag na military base, ay hindi yan military base. Ang definisyon sa batas sa umiira pag mayroong digmaan, international humanitarian law, sa isang military object ay, I will quote, no, by its very nature, object or purpose contributes to the war effort. So, maski yan po ay gagamitin lamang para sa microchips ng mga missiles ng mga Amerikano, yan po contributes to the war effort and that means it forms part and parcel of the war itself. No? Kaya nga po sinasabi ko na baka linilihis lang ang issue dahil itong issue nito ang dapat pag-usapan. Bakit pumapayag tayo ng ating teritoryo ay talagang gagamitin para isulong ang gera ng Amerika sa Iran? Gayon pinagbabawal ito ng saligang batas dahil sabi natin we renounce war as an instrument of our foreign policy at ang presensya ng mga military bases na dayuhan ay dapat sang-ayon sa tratado, ratifikado ng Senado at kung kinakailangan kunin ang pagpayag ng sambayan ng Pilipino. Opo, balikan ko lang po yung... So parang sinasabi ni Attorney Roque dito, isa diversion na naman ito. Dahil meron daw pinirmahan si Marcos, di umano, na isang kasunduan sa Amerika na maaaring gamitin ng base natin para dito sa gera nagaganap. At dahil daw, di umano, sabi ni Attorney Roque,
para hindi masyado mapansin ito, ginamit to itong issue na kay Zaldico para may mailabas na iba. Alam mo, sa totoo lang ito yung isang bagay na nagiging pattern na ho dito kay BBM. Sa gobyerno ni BBM. Pattern na ho ito. O yung kita mo nga yung yung ultimong issue ng korupsyon dahil nga maraming naghahanap ng maikukulong. Ngayon, kinasuhan na si Chis Escudero, di ba? At saka Kuno. Kuno. Ibig sabihin, ang talagang balita natin, ang ipupush lang si Chis Escudero, hindi si Romualdez. Pero siyempre, hindi naman maganda kung ang kakasuhan lang ay si Chis Escudero, di ba? Kasi he is perceived as a minority. Ibig sabihin, wala siya sa kampo ng mga Marcos at nasa kampo siya ng mga kasama niya, mga Duterte. Kaya, siya talaga ang pinupuntirya, isinama lang kunwari si Romualdez. Pero ang balita natin, si Romualdez agad-agad na hindi mahahanapan ng probable cause o probability of conviction at si Chis Escudero lang ang maididiin. Ganyan si Bongbong Marcos gumawa ng diversion. Mahilig siya sa diversion. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Etong si Bongbong Marcos ang hilig sa diversion. 'Di ba? Ito na isa to. Isa ito sa diversion niya para doon sa alleged na pinirmahan daw di umano, sabi ni Roque, na kasunduan sa Amerika na payagang gamitin ang mga EDCA sites para sa gera ng Amerika. Naku po, patay tayo dyan. Ito napakalungkot na kung iisipin mo, napakalungkot nitong ganitong klaseng pangyayari dahil alam mo na, tayo po ay bayan sana na independent pero tila hindi tayo independent dahil sa mga pangyayaring ginagawa ni Marcos, di ba? Pero wala tayong choice binoto nyo yan Di ba? Tuloy natin. Naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Ang sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Zaldi bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwala ng proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Yun. Dati sa perfect paano? Kung ang nag-aakusa mismo, ang nanghuli sa nang-aakusa ay yung inaakusahan. Di ba? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya kay Zaldico, si Zaldico tumato yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control projects. At tama naman si Leandro Leviste, sino ka para mag-akusa, samantalang ikaw nga yung naakusahan na ikaw ang mastermind. Ang nakakalungkot, yun na nga, bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero napakadami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines na yan. Opo. So, ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin ng Palasyo ng Malacanang kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Yung tanong mo naman na Admar. So, si Admar din Pananagutin daw ba ng Palasyo yung presidente? Yan ang gusto ko sa'yo, Admar. Idol talaga kita Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung tagapagpatupad ng batas. Pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? Wala, akin, nga. Ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetine at walang pang-custody dito po kay Zaldico.
Opo. At after nito kung mapapatunayan ano kaya ang magiging ano nito attorney, kasi for sure sasabihin nila meron yan silang mga insist. Actually doon kanina sa balita naghahanda na rin yung PNP raw sa pag papauwi dito, and hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong kumpirmasyon mismo, parang more on sa side ng gobyerno ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali, na aresto po? Ganito po ba na parang sa side lang yan natin? Wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at tsaka yung sa mismong sa bansa kung saan ito na nahuli, unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office, no? So baliktad. Ang dapat ang Czech government mismo ang magbibigay abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico, dahil obligasyon na yan sang-ayon sa tratado ng consular relations. Bakit di nagbibigay? Pero ito, wala nang sinasabing ganun ang Czech government. Bakit? Patunay talaga na fake news sila. Dahil talagang na-aresto, obligasyon pa nga yan ng Czech government. Marcos, paano yan? Paano nyo lulusutan ito? Fake news nyo. So, ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng konfirmasyon, it could only mean kasi humingi ng asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso dyan sa Czech Republic, kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siyang humingi ng asylum. Pero ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas na inarestong isang Filipino national kung totoo ito. Opo, pero parang wala pa yatang pag-re-retract doon sa mga unang pahayag attorney ang ating gobyerno po, which is parang katakataka ba? Well, hindi katakataka, nakakahiya. Kasi presidente pa yung nagkakalat ng fake news. Kakaya! So at least alam ng Pilipino ngayon na wag magtitiwala sa kahit anong sinasabi ni Bongbong Marcos. Wala naman talaga naniniwala na dyan. Sinasabi ni Bongbong Marcos dahil minsan hindi naman yan umamin na siya'y bangag. Ay, nako. Hindi nga niya sinasagot ang katanungan kung totoo ito hindi. Ang latest tama ka dyan. thing na sinabi niya, I don't even have to reply to that. Diba? So, bakit yung paniniwalaan ng ganyang presidente? Opo, attorney, si MJ po ito. Natumpok mo. Ayun. Natumpok nyo ni Sir. Ayan, malinaw na malinaw ha. Ang proof na napag-alaman daw mismo ni Roque sa mga pulis ng Czech Republic at saka mismong kay Zaldico daw. Okay, hindi lang naitanong kung nakausap niya ba si Zaldico. Kaya nga alam mo, kasi ito, tama din yung punto ng ating mga kapatid na host dyan sa SMNI na, di ba dapat man lang yung DFA magbigay ng official statement. Kasi hindi nagbibigay ng official statement yung yung DFA. Bakit? 'Di ba sila yung kaya nga Department of Foreign Affairs Sila yung kausap ng bansa na yun. So dapat kung talagang tunay na at official na merong nangyaring ganyan, dapat silang nagbibigay ng statement at sinasabi na oo, totoo ito, may nangyari nga talaga. 'Di ba? Kaya alam bakit di siya nagbibigay. Anong meron? Hindi, yan yung isang bagay na kinakatakahan ng karamihan ng mga tao. Bakit ngayon, hanggang ngayon, walang video, walang picture, wala lahat. Ika nga ba? Di ba? Bakit? Ano bang meron? Anong nangyayari? Bakit hindi nagbibigay ang Czech Republic ng statement at hindi rin ito
nagbibigay din ang ating embahada dito sa Czech Republic o di kaya yung embahada ng Czech Republic sa ating bansa. Lalo na ito ay isang malaking national issue. At ang DFA naman, wala ring official statement. Puro mga politiko lang. Si Marcos, si John Vic, yung mga bida-bida. Di ba? Yan naman yung mga nagbibigay lamang ng statement eh. Bakit ganun? Anong meron? Yan ang dapat nating alamin. Bakit tila tahimik ang official na channel? Anong meron at bakit gayaan? Yun ang problema ngayon dito, mga kababayan. So, antayin natin, antambayanan natin yung mga pangyayari dahil marami na nagsasabi na talagang fake news ito. Okay? Ako again, basta magmatsyag tayo. Ako, ito lang ang punto ko. Huwag tayo maniniwala basta si Marcos na nagsalita. Mga 99% para bagang 24 karat. Peke pag si Marcos na nagsalita. Wala naman po kasi talagang alam yung mama na yan. Walang alam na gawin yan. Di ba? Sabi nga mismo ng ate niya, lulong yan eh. Paano isang lulong, sabi ng ate niya, hindi ako, paano isang lulong makakasalita ng tama't diretso, lulong nga. Sigurado, kayo alam niya, may mga kapitbahay kayong lulong. Kausapin ninyo, tingnan ninyo kung makakuha kayo makapulot kayo ng direct answer. Hindi, magulong kausap yung mga yan. Lulong nga di ba? Tama, mali. Ngayon, tingnan natin. Wag naman tayo masyadong mapanghusga, Banat Bay. Masyado ka naman mapanghusga. Eto, pumipiyok-piyok ako May magandang, ito. Meron akong, etong mga idol natin sa, ito. Pakita ko lang. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo, ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa... Ulitin natin. Yung sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon sa ating politika ay gulong-gulo na po ang isipan ng ating mga kababayan. Kung kaya wag na natin dagdagan pa kung ano yung totoo, ay ilabas naman po natin. Kasi alam mo, Kuya Benny, kung halimbawa lang na hindi to totoo ito, ang laking kahihiyan sa Pangulo niya. Ang laking kahihiyan nito. Diba? Ito nga, kaya makikita mo rito talagang yung istorya talagang makikita, alam mo yung yung salitang minamasahe yung istorya. Nako, ayan. Pagbabalik ni Saldico sa Ito talagang si Boss Benny, Basta masahe, kabisadong kabisado, Boss Benny, Basta usapang masahiyan, talagang kabisado mo, Ano ba ibig sabihin niya minamasahe? Pilipinas, posibleng abutin ng ilang buwan. Kita mo na. Meron ng ganitong storya. Si Secretary John Vic Remulla naman sabi, 1 hanggang 3 linggo. Nako. Ito, basahin natin itong balita to. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na maaaring abutin ng ilang buwan bago maibigay sa mga otoridad ng Pilipinas si Saldico. Ito ay kung lalabanan ng dating kongresista ang deportation at humiling ng asylum sa Czech Republic. Sinabi rin nila na nakadepende ang bilis ng pagbabalik kay Ko sa Pilipinas sa diplomatikong negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pat wala nilang extradition treaty ang Manila at Prague. Kita mo na. Nako. Wala pala tayong tratado doon, Sa ilalim ng batas ng Czech Republic, dapat maglabas ng desisyon ang pulisya doon tungkol sa administrative deportation sa loob lamang ng 7 araw mula sa pagsisimula ng proceedings. Dapat naman maihain ang apela sa loob ng 5 araw. Kailangan maipatupad ang deportation sa loob ng 7 hanggang 60 araw matapos ilabas ng Czech Police ang desisyon nito. Yan ang pala ang proseso. Yun ang legal process sa kanila. Pero, again,
ang mabigat dyan, wala tayong extradition treaty. Paano kung Yan. meron na siyang pasaporte sapagat kinumpirma na siya ay mamamayan ng Portugal? Portugal. Paano Diba? kung ang gamit niyang pasaporte ay pasaporte ng Portugal? Yun na nga. Pero again, wala namang resibo yung usapang yan. Oho. 'Di ba? Wala tayong nakitang kopya niyan. Well, kung talaga namang siya ay citizen na ng Portugal, napakabilis naman na hingan ng kopya ang Portugal ng Pilipinas tungkol dyan sa kanyang bagong pasaporte, di ba? Totoo. Tsaka yung mga counterpart ng Department of Foreign Affairs, check yun. Ako, ay wala. Oo, may kopya sila niyan. Sa isang bansa na kagaya natin, lalo ngayon, ang teknolohiya, Yeah. Kuya Benny, picture lang. Message mo, segundo makakarating yung picture. Oo nga, kaya Katibayan nga mo lang. i-analyze kung sino siya. Yun na nga. Sa pamamagitan ng AI ngayon, sasabihin sa'yo, ito, totoo, etc. Nako, ayan no, napakaganda ng sinasabi dito. Bakit, ano ibig sabihin ng minamasahe? Minamasahe yung parabagang, napahamak sila doon sa sinabi ni Marcos. Ngayon, sinusubukan nila masahihin by saying na aabutin pa ng how many months, how many, di ba? Ang problema, wala ngang extracurricular club. Hindi. Extradition treaty tayo with them. So, mukhang wala talagang mangyayari dito. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, noong una pa lang na lumabas tong balita na to, okay na ako dyan. Okay na ako na dyan na lang makulong. Sana makulong talaga. Pero as far as what's happening now, sabi nga ni Roque, hindi, malabo ito. Malabo itong fake news ito. So, abangan natin kung ano pa mga susunod na mangyayari. Pero ito ang sure ko. Alam ko na talagang nakapokus itong mga senador at itong mga congressman sa impeachment ni BP Sara Duterte. Yun ang sigurado tayo. Kaya nga mga kababayan, medyo dito nakakabuisit talaga eh. Kasi, ewan ko, sa dami-dami ng problema natin, itong walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan ninyo ha, ito yung ebidensya nila. Hindi, kayo na po humusga. Kung ito bang ebidensyang ito ay sapat para sabihin mong merong probable cause, tingnan nyo ha. po ninyo yung document showing na indeed may records po. Tama po ba? Pwede po pa-explain ano po yung laman po ng dokumento sinend po ninyo sa amin? Well, nakakuha po tayo ng LTO report, no? Nung pong mga listahan ng mga motor vehicles na pag-aari po ni Mr. Madriaga at ng kanya pong mga anak, no? So, mahaba po yung listahan. Marami po siyang pag-aari. Pero karamihan at I think lahat no, ng mga binanggit pong mga pag-aari at binili ni Mr. Madriaga na nakalagay po sa kanya pong affidavit ay nandun po sa listahan po na yon na nakuha po natin mula sa LTO, na nasa ilalim po ng pangalan ni Mr. Madriaga at ng kanya pong anak. So, yung pong dalawang Ducati na binanggit sa affidavit, yung pong dalawang Harley Davidson na binanggit po sa affidavit, yung pong ilang mga Yamaha at Kawasaki po ng mga motor ay nandun din po sa listahan po ng LTO. At panghuli, yung pong blue na FJ Cruiser na supposedly ginamit daw po para mag-deliver po ng mga pera mula po sa confidential funds ay nakalista rin po dito po sa LTO list ng pag-aari po ni Mr. Madriaga. Ano po maging implication po nito dun sa ongoing na impeachment proceedings sa Justice Committee ng House? Well, relevant po itong listahan po na ito para ipakita na may mga bahagi ng kanya pong affidavit na pwede pong makorroborate at nakabatay po sa katotohanan. And ito po yung listahan po na ito ng pong mga sasakyan. No? So, syempre, ibang bagay pa kung yung pong pera na ginamit sa pagbili nito pong mga motor at sasakyan po na ito ay galing po kay former President Rodrigo Duterte. So, iba pa hong pagpapatunay yung kailangan po rito. Pero yung... Nakikita ninyo yung sinasabi nitong Koki na to? Ha? Sinasabi niya,
nakakita daw siya ng yung sinasabing ibinigay daw ni Pangulong Duterte mga motor na nasa pangalan ni Madriaga, nakakita daw siya sa LTO ng ORCR na nasa pangalan ni Madriaga. Yun daw ay para bagang sapat na. O there is a truth doon sa affidavit. How can you say na there is a truth doon sa affidavit by just seeing na merong ORCR na nasa pangalan ni Madriaga? Paano naging makatotohanan yun? Alam mo yun, ganyan ka ba katanga? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako ha. Ganyan ka na ba talaga katanga? Mr. Pangalan nito? Si Representative Ridon? Only because there is a ORCR of the motorcycle from the LTO, totoo na yung laman ng affidavit. Can you say, dahil ako meron akong BM na motor, ibig bang sabihin nun dahil mahilig din si Pangulong Duterte sa motor, ibinigay niya sa akin yun? Kahit nasa pangalan ko yung motor? Kung wari may makita kang ORCR ng motor na yun at makita mo, uy, bakit siya may motor na na BMW? Siguro binigay yan ni Pangulong Duterte, no? Kasi mahilig si Duterte sa motor eh. So yun na kagad isang ebidensya? How stupid is that? Hindi, di ba? Anong klaseng katangahan po yun, ladies and gentlemen? Anong klaseng katangahan yung ganong klaseng logic? May ORCR siya. Ibig sabihin nun, totoo nga yung sinabi niya na binigay sa kanya ni Duterte yung motor. Wow! Wow talaga. Di ba? Eto, sabi ko nga, ibang level ng utak nito ni Ridon, ha? Pambihira. Ano yan? Tawag dito, unique yan, yung mga ganyang klaseng utak. Unique yan. Yeah? That is a unique perspective. Yeah? Ang lupit nun. Dahil lang dun. Tuloy. Ang fact ng ownership nito pong mga binabanggit po ng mga sasakyan at mga motor ay confirmed po mismo ng Land Transportation Office. No? So, ibig sabihin, while it might be correct na siyempre there are various inconsistencies in the affidavit and in the testimony of Mr. Madriaga, there are also truths, no? Doon sa kanya pong mga binabanggit, no? So, this is comparable, for example, to the testimonies po of yung pong mga whistleblowers po ng flood control scandal, no? So, they might be a bit incredible, for example, on questions relating to their casino habit, no? Pero with the questions relating to their involvement in yung pong flood control corruption, tingin ko that much is very credible. So I think that is how the committee will look at these types of information contained within the affidavit. Apo. Kung meron kasing may opinion ng isang lawyer, no, na sinabi over the media today na possible daw na maging state witness si Ramil Madriaga kung sakaling makasuhan ng graft si Vice President Sara Duterte. Do you share the same opinion po? Tama naman po 'yon, no? Kasi syempre, I don't think si Mr. Madriaga will be the most guilty kung ang trabaho lang naman po niya ay naging bahagi, no, dito po sa transport po of grabe, no? Dito po sa Kita nyo. Kita din nyo. Tila pinalulutang na nila. Pinalulutang na nila yung idea na state witness si Madriaga. Ano nakasunod yan? Palalayain na si Madriaga. Which is, according to Madriaga himself, sinabi niya yan nung kinukumbinsi niya yung isang opisyal ni Vice President Sara Duterte na bumaligtad ka na kasi yun ang pangako na state witness para mapawalang sala. Siya mismo kinonfirm niya na yan. Ngayon, pinalulutang na nila yung idea. So, ikaw, halimbawa,
There is no other way. Remember para lang sa kaalaman ninyo, si Madriaga convicted na ito sa RTC. Na-convict siya of kidnapping sa RTC. At alam nyo kung ano yung kanyang hatol? Kamatayan. Ngunit nabaligtad nung umabot sa Supreme Court. So napalaya sila. Swerte niya. Okay? After conviction, napalaya siya sa Supreme Court. Ngunit may pangalawa siyang kaso uli. Same. Kidnapping uli. Ngayon, dinidinig uli yung kidnapping issue na yan. Eto, kaya nga ho siya nakakulong ngayon eh. So, kung ikaw ay may kinakaharap ka, at the same time, pwede nang gamitin sa korte yung former conviction mo, ibig sabihin, meron ka talagang record na ika nga. Ang lakas na ng ebidensya para ikaw ay tuluyan ng makulong. At dire-diretso na sa kulungan. Kung ikaw inofera ng, oy, gusto mo bang hindi makulong? Eto ang kwento, script mo. Kunwari ikaw nasabihan ng ganon. Siguro kahit pagpatay kay Rizal, ituturo mo sa iba eh. Ituturo mo kay BP Sara Duterte kung pwede lang eh. Kasi nga, again, nandun ka na sa pangalawa eh. Pangalawang kaso mo na yan. Doon sa pangalawa, mukhang sabi nga yung una, mapapatawad pa. Yung pangalawa, dili na. Di ba? So, pangalawa mo ng kidnapping kaso to. O case. So, ibig sabihin, naku po, mukhang talagang delicates ka pagdating sa kidnapping issue. So, ano ibig ko lang sabihin, mga kababayan? There is a possibility na kaya niya talaga ginagawa itong pagsisinungaling against BP Sara Duterte because of his cases, which is, ayan na nga, pinalulutang na. Yeah, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito'y dapat talagang bantayan natin dahil, naku po, dalawang purpose nila dito eh. Una, ito'y diversion doon sa mga issue ng flood control. Remember, kasi sinasabi nung iba talagang wala na nangyari doon sa flood control. Ang init-init na issue, tila wala na nangyari. Kaya nga ngayon, atat na atat dito kay Zaldico, mukhang kesa na nakatulong, nasunog sila. Di ba? So, eto na naman, balik na naman tayo doon sa impeachment. O kung hindi kaya ituturo na naman, di ba? Sila Chis Escudero. Kasi yan ang nila eh. Kaya nga di ba si Revilla, kita nyo ngayon nangyayari sa kaso ni Revilla? Wala, nga. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At
katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.